Hello mga bata! Ang pag-aaralan nating asignatura ay Araling Panlipunan at ang ating aralin ay Pangangalaga sa Kalikasan, Pananagutan Ko. Sa katapusan ng araling ito, ikaw ay inaasahan na ipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Halina't subukan nating sagutin ang paunang pagsasanay. Isulat sa sagutang papel ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa pangangalaga ng likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Una, paggamit ng lambat na may maliit na butas sa pangingisda. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa kanal. Pangatlo, pagtatanim ng mga puno sa gubat. Pang-apat, pagbaon sa lupa ng mga basurang nabubulok. Panlima, paglilinis at pagdidisinfect ng kapaligiran. Narito na ang mga tamang sagot. Ang bilang 3, ang bilang na 4, at ang bilang 5. Balikan naman natin ang nakaraang o mali ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Unang bilang, ang pagputol ng mga puno ay isang dahilan ng pagbaha. Ang sagot ay tama. Pangalawang bilang, nakalalason sa mga isda ang pagtapon ng kemikal sa ilog at dagat. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang, polusyon sa hangin ang maaaring maidulot ng pagsusunog ng basura. Ang sagot ay tama. Pang-apat, ang paghihiwalay-hiwalay ng mga basura ay walang epekto sa suliraning pangkapaligiran. Ang sagot ay mali. Panlima, ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nakatutulong sa kalinisan. Ang sagot ay tama. Paano mapapangalagaan ang mga likas na yaman at mapanatili ang kalinisan sa sariling komunidad? Basahin at unawain ang maikling kwento tungkol sa isang bata na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapaligiran. Pananagutan ni Atoy. Ika-6 pa lamang ng umaga ay gising na si Atoy. Sasamahan niya ang kanyang tatay sa pamimingwit ng isda sa ilog. Sabado noon, kaya willing-willy siyang pumunta sa lugar na ito dahil walang pasok sa paaralan. Habang nasa tabi ng ilog ay may napansin siyang mga basura na nakakalat. Dali-dali niya itong pinulot at inilagay sa sako na kanilang palaging dala upang itapon sa tamang basurahan. Ito ay madalas niyang ginagawa habang hinihintay ang kanyang tatay. Maya-maya ay narinig na niya ang pagtawag ng kanyang ama upang sabihing sila ay uuwi na, bit-bit ang mga nahuling isda. Sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang, sino ang bata sa kwento? Ang batang nasa kwento ay si Atoy. Pangalawa, ano ang ginagawa niya tuwing sumasama siya sa kanyang tatay sa pagpunta sa ilog? Tuwing pupunta siya sa ilog ay pinupulot nito ang mga basura. Pangatlo, gaano kadalas niya ito ginagawa? Madalas niya itong ginagawa. Pang-apat, bakit kailangang alisin ang mga basura na nakakalat sa ilog? Upang hindi malason ang mga isda.
Panlima, anong maaring maging epekto nito sa mga likas na yaman at sa komunidad? Magiging malinis ang komunidad at mapapangalagaan ang mga likas na yaman. Masdan ang mga larawan. Ano ang iyong mga nakikita? Ang ating mga pangangailangan ay nakukuha natin sa ating kalikasan. Dito rin nanggagaling ang kabuhayan ng ating mga magulang. Narito pa ang ibang mga larawan. Ano naman ang iyong masasabi sa mga larawan? Kung hindi natin pangangalagaan ang ating kalikasan, darating ang panahon ay wala na tayong pagkukunan ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Anong ginagawa ng mga tao sa larawan? Tama, sila ay tulong-tulong sa paglilinis sa kapaligiran. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at pandemya katulad ng COVID-19. Pananagutan ng bawat isa na pangalagaan ang likas na yaman at panatilihin ang kalinisan ng sariling komunidad. Ilan sa pamamaraan ng paggawa nito ay ang mga sumusunod. Una, panatilihing malinis ang kapaligiran. Pangalawa, magtanim ng mga puno at halaman. Pangatlo, iwasan ang pagtatapon ng dumi at nakalalasong kemikal sa sapa, ilog at iba pang anyo ng tubig. Pang-apat, gumamit ng lambat na may malalaking butas sa panghuhuli ng mga isda. Panlima, gamitin ng wasto ang tubig at huwag sayangin. Pang-anim, isumbong sa kinauukulan ang mga taong namiminsala sa mga likas na yaman ng komunidad. Mararapat lamang na pangalagaan at pahalagahan ang mga likas na yaman ng sariling komunidad para na rin sa mga susunod na henerasyon. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ay biyaya ng Diyos na pinagkukunan ng iba't ibang yaman tulad ng pagkain, tubig at kagamitan sa araw-araw. A. Kalikasan, B. Karagatan, C. Kakahuyan o D. Kalupaan. Ang sagot ay A. Kalikasan. Pangalawang bilang. Ano ang dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan? A. Malasakit ng bawat isa. B. Pakikilahok sa mga programang pangkapaligiran. C. Pagtupad sa tungkulin sa pangangalaga ng kalikasan. O D. Kawalan ng disiplina ng bawat isa sa pangangalaga ng likas na yaman. Ang sagot ay titik D. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pangangalaga sa mga likas na yaman? A. Magtapon ng basura kahit saan. B. Gumamit ng dinamita sa pangingisda. C. Putulin ang mga puno ng walang pahintulot. O D. Magsumbong sa kinauukulan kung may nakitang sumira sa mga likas na yaman. Ang tamang sagot ay titik D. Pang-apat, paano mapapanatili ang sariwang hangin? A. Sunugin ang mga nakakalat na basura. B. Hayaang magbuga ng usok ang mga sasakyan.
C. Paghiwa-hiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok at gawin ang 3S o reduce, reuse at recycle. Or letter D, lahat ay wasto. Ang sagot ay titik C. Panlima, alin sa mga sumusunod ang hindi programa ng pamahalaan tungkol sa pangangalaga ng ating likas na yaman? A. Bantay gubat, B. Bantay dagat, C. Bantay bata, o D. Bantay kalikasan? Ang sagot ay titik C. Bantay bata. Para sa susunod na pagsasanay, piliin sa loob ng panaklong ang angkop na salita na tumutukoy sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Unang bilang, ang pagsunog ng basura ay nagbibigay ng polusyon, solusyon sa hangin. Ang sagot ay polusyon. Pangalawa, nagiging pataba ang pagbabaon sa lupa ng nabubulok o di nabubulok na basura. Ang sagot ay nabubulok. Pangatlo, ang malinis, maruming paligid ay nagdudulot ng pagkalat ng sakit ng COVID-19. Ang sagot ay maruming. Pang-apat, maganda sa tanawin ang maraming kaunting puno. Ang sagot, maraming. Panlima, ang pagtatapon ng kemikal sa ilog ay may masamang, mabuting maidudulot sa mga isda. Ang sagot ay masamang. Para sa panghuling pagsasanay, iguhit sa sagutang papel ang puso kung ang gawain ay tumutukoy sa pangangalaga sa mga likas na yaman at bituin kung nakapipinsala. Una, ang pagre-recycle ng mga basura. Puso. Pangalawa, pagwawalis ng bakuran at pagdidisinfect. Ang sagot ay puso. Pangatlo, pagsasara ng gripo kung hindi ginagamit. Puso. Pang-apat, pagtatanim ng mga puno. Puso. Panlima, pagtatapon ng mga basura sa kanal. Bituin. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Maraming salamat sa panonood mga bata, hanggang sa muli. Paalam!